Motor. Kuya! Kuya! Pasakay ako, pwede? Sino ka ba? Dito? Tama na dito, nagmamadali ako. Huwag kang masyadong makulit. Okay? Hindi mo ako kakausapin. Tatalo na ako sa tulay. Ganyan. Ganon yun. Laruan niya lang pala ako. Bakit parang naglaho, nagdilim ang ating mundo? Mo ako sinaktan ng puso'y nagdaramdam. Akala ko ikaw na. Bawat hakbang natin, panibagong simula. Pangako mo sa akin, di ka mawawala. Sa mga bituin, itaga mo sa alaala. Ikaw ang aking tadhana at ngiti ng umaga. Sa iyong ganda, ako'y napapaamo. Pwede ba tayo mag-usap? May mga bagay lang akong lilinawin sa'yo. Sige, magkita na lang tayo sa may sitio Alon. Salamat. So ano nang gagawin natin ngayon? Nadili na tayo sa flight eh. Kasalanan mo to lahat. Gastos na naman si kuya nito. Sobrang mahal pa naman ng ticket ngayon. Alam mo, mapapagalitan na naman ako nito ni kuya eh. Ang tigas kasi ng ulo mo. Ayaw mong makinig sa akin. Bakit ako ba palagi niyong sinisisi? Kuya, nasa tamang edad na ako. Kaya ko na magdesisyon sa sarili ko. Sana maintindihan niyo naman ako eh. Paano kita maintindihan? Yang tigas-tigas ng ulo mo. Kita mo, tumakas ka pa. Buti na lang naabutan pa kita doon sa may tulay. Eh kung hindi, siguro wala na. Nandoon ka na sa kanila ngayon. Kahit sino-sino lang yung kinakausap mo. At sino na naman yung lalaki na kinausap mo doon sa may tulay? Action! Dito yun, kuya. Yung dati nanliligaw sa akin. Tsaka yung mga nagsasabi kung anong tingin sa akin, wala naman yung ambag sa buhay ko eh. At lalo naman sa atin, di naman nagpapakain sa atin yun. Kaya huwag kayong makinig. Eh, nakakahiya nga sa mga tao eh na kung kahit sino na lang yung nakatingin doon sa inyo, eh ano pag sabihin nila? Walang pakialam sa mga sinasabi nila. Masaya ako sa ginagawa ko. Eh, masaya ka sa ginagawa mo. Pero kami ni kuya, kami yung... Di ba pwede, kuya, supportahan niyo na lang ako? Matanda na ako eh. Nasa tamang edad na ako. Eh, matanda ka na nga. Pero kung ano ang mangyayari sa'yo, eh kami ni kuya yung mananagot doon. Ay. Ayan, pati si Sir Paul nagagalit na sa akin. Hindi ko na matawagan kasi kinuha mo yung cellphone ko. Eh, ayan ka na naman. Si Sir Paul na naman. Eh, sino pa ba? Nabihan na kita noon. Nalayuan mo na ang lalaki na yun. Ano bang ginawa ni Sir Paul sa inyo? Bakit galit na galit kayo sa kanya? Tinulungan lang naman ako ng tao eh. Yun nga eh. Hindi mo pa masyadong kilala yung tao tapos naniniwala ka na kaagad. Yun na nga eh. Sa unting panahon na kasama ko si Sir Paul, lahat naman ng kabutihan yung nakikita ko eh. Wala namang masama dun. Wala naman ako nakita na ano sa kanya. Bakit galit kayo sa kanya? Pwede bang tumigil ka na, ha? Sino bang pamilya mo? Sila o kami? Kuya, dapat maintindihan nyo din ako. Hindi na lang palagi ako yung sumusunod sa inyo eh. Eh, kami yung kuya mo eh. Kami yung nakakaalam kung ano yung mas magandang kinabukasan para sa iyo. Kinabukasan? Pero sumusobra na kayo, kuya eh. Nasasakal na ako sa inyo. Ay, ganun.
Hindi nyo nga ako pinag-aral eh. Tapos ngayon, kinabukasan. Kaya nga ako pumasok sa pagiging katulong, kuya, para makatulong din ako kay mama. Tapos yung taong gustong tumulong sa akin, pinagkait nyo pa. Bakit? Ikaw, kuya, anong ambag mo dito sa pamahay natin? Diba wala? Tigas din naman ang ulo mo eh. Pero pag makasta ka sa akin, para kang mas magulang ka pa kila mama eh. Tigil-tigilan mo ako. Alam mo, Krishna, babae ka kasi. Lalaki ako. Oh. Eh ano naman? Gumagawa lang naman ako ng para makatulong ako kay mama eh. Masyado lang kayong masyado kayong OA. Nakakatulong ba yun? Bakit Lumayas ka tapos sasama sa mga lalaki. Ganun ba yung tutulong? Kuya, hindi yun. Iba yung iniisip mo eh. Kuya, nakikita mo. Nakipag-usap, nakipag-usap lang naman ako. Nakipag-usap? Lumayas ka nga doon eh. Kasi lumayas ako, kasi dahil din sa inyo. Yun nga ang gusto namin, yung kinabukasan mo. Gusto kitang dalhin doon kay kuya para sa kinabukasan mo lang din naman. Kinabukasan? Tigil-tigilan mo ko sa kinabukasan, kuya. Kung iniisip niyo yung kinabukasan ko, sana pinag-aral niyo ako dati pa. Bakit ikaw, kuya? Palamunin ka lang din naman eh. Tambay. Sumusobra ka na. Kagustuhan ko ba yan na mag-standby ako dito sa ating bahay? Alam mo naman na mahirap lang tayo eh. Kaya nagpakahirap si kuya doon sa Maynila. Para makuha ka lang dito at mataas pa yung panahon. At pwede ka pang makapag-aral doon. Kapal ang mukha mo para sampalin ako. Sumusubra ka na kasi. Sila mama nga, hindi nakagawa, sampalin ako, ikaw pa. Alis na lang ako dito. Tsaka wag mo kong pigilan. Krishna! Krishna! Bumalik ka rito, hindi pa tayo tapos nag-usap. Hello, kuya. Nandito pa kami sa bahay ni Tito. Nadili kami sa flight. Yun nga umalis na naman si Krishna ngayon. Hindi ko na nga alam kung ano yung gagawin ko ngayon. Napakatigas ng ulo niya, kuya. Ayaw niyo makinig sa akin eh. Ngayon, itutuloy pa ba yung pag-alis niya ngayon dito? Paano nga umalis na nga eh. Magbubook ka ngayon ulit ng ticket. Nagkasagutan kasi kami ngayon, kuya. Ngayon lang eh. Kaya nasampal ko tuloy. Sumasagot-sagot na kasi eh. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Okay, sige kuya. Babalitaan na lang kita. Okay, sige. Bye. Hindi ka na ba talaga paawat, Krishna? Hindi, alis na talaga ako. Talaga magpapapigil? Ano ba, kuya? Huwag mo na akong pigilan, aalis ako. Saan ka naman papunta? Ano ba, kuya? Malaki na ako, pabayaan mo na akong umalis. Alam ko na yung ginagawa ko. Saan kaya siya banda dito? May sinabi siyang bahay, hindi kaya yan? Ayan, siguro. Sige, tara. Tara. Ikaw muna ako mausap. Oy, Brad. Ba't napadalaw kayo? Di ba may usapan kayo ni Sir Paul? Ay, oo nga. Nasana si Sir Paul.
Pwede tayo, Brad. Pwede ba tayo mag-usap? Pwede, tungkol saan? Anong pag-uusapan natin? Nakita ko kayo nung isang araw. Nakita kayo ni Krishna. Matagal na ba kayo nagkikita? Nung nandun sa tulay? Imposible namang noon lang yun. Kaya isang beses lang kami nagkita ni Krishna. Muna nga akong lukuhin, dito. Oo, kasi Hindi, alam kong matagal na kayo nagkikita. kaya isang beses lang talaga. Tumakbo siya tapos naparaan ako. Hindi, pinasakay ko na lang siya. Bakit ngayon ka pa nagpakita sa kanya? Pagkatapos mo siyang iwanan nung date niyo noon, at ako yung sumalo lahat ng ginawa mo. Tapos ngayon magpapakita ka pa sa kanya. Kasi meron kasing nangyari nga hindi ko inasahan. Nangyari? Anong nangyari? Nung time nga magkita na sana kami, yung date namin, kaso lang po ay na-aksidente ako sa motor. Bakit di mo agad pinaalam? Pwede ka naman tumawag kay Napol o kaya kay Ralph. Kaya nga, pero run out sa amin. Sa mga sumunod na araw, pwede ka naman tumawag. Akala ko kasi maka-recover ako ng isang araw. So, magpunta na sana ako doon. Kaso hindi, abutan ako ng isang buwan. So pinatagal mo pa na isang buwan para lang hindi mo na nagawang mag-chat o mag-message man lang kahit isa sa amin. Hindi ako makapag-chat kasi Tapos ngayon po, naano itong kamay ko. Muntikan ng napilay. dito pwede kang mag-utos na tawagan. Pwede kang magsabi ng ganito. Tapos ngayon babalik ka. Hindi ko kasi inasahan ang pangyayari, sir. Ang tagal mong hindi nagpakita sa kanya. Tapos ngayon babalik-balik ka pa. Mahal mo na ba siya? Pero, sir, Huwag mo kong pero-pero dito. Ang tanong ko yung sagutin mo, mahal mo na ba siya? Ano? Pwede ka makasagot. oo, sir. Brad, ang ginawa mo? Hindi ko na kasi mapigilan yung puso ko, Brad. Hindi mo napigilan. Ang tagal mong nawala, Eds. Hindi ka man lang nagsabi sa amin. Hindi mo man lang, nandyan si Polo. Hindi mo man lang siya tinawagan. Hindi ko na naalalang tawagan. Hindi mo naalala. Nagawa mo nga siya puntahan kami, hindi mo nagawang puntahan. Para masabi mo sana. Chat lang, Brad. Isang chat lang. Pwede ka naming puntahan. Mahal ko na talaga siya, sir. Alam mo ba yung sinasabi mo, Edito? Nasabi mo na sa akin noon na may asawa ka na. So anong balak mo sa asawa mo? Alam mo, sir, kami mga tribo, katotobo, pwede dalawa yung asawa namin. So anong gusto mo gawin kay Krishna? Pwede ko naman siya pangalawa. Oh, Brad, hindi ganun yun, Brad. Hindi ka tutubo si Krishna eh. Ibang usapan na pagdating kay Krishna. Kahit na, kapag si Krishna ay nandito na sa amin, bilang katotobo na rin siya. Kapag nandito na sa amin. Paano ngayon hindi nga sa inyo si Krishna? Hindi nandoon si Krishna sa inyo? Edito, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ganun ang gagawin mo kay Krishna? Wala naman siguro problema, di ba? Sa'yo wala. Pero dun sa kanya, Ipapaliwanag ko sa kanya yung totoo nga may asawa na ako. At gusto ko siyang gagawin ng ikadalawang asawa.
Proud. Hindi mo kasi naintindihan, Brad. Iba na, iba noon, iba ngayon. Ang mga katulad nyo, may batas na sinusunod. Hindi na gaya ng dati. Alam mo yan. Hindi naman wala yung batas namin, Brad. Kahit ngayon, nandyan pa rin yung batas namin. Oo, hindi nawawala yung batas ninyo. Pero ganun ang gagawin mo kay Krishna? Dalawa ang magiging asawa mo? Pagsasamahin mo siya sa isang bahay? Marami na tayong na-feature na ganyan, Eds. Alam kong sa tribo nyo legal. Pero hindi magandang tingnan. Bakit naman? Ayos naman po sa amin yan eh. Kasi sanay kami ng ganyan. Di ba yung papa ko noon, 2 yung asawa. Tapos, ayos lang naman. Yun nga sabi ni Sir Paul, Brad. Sa iyo, ayos lang. Ikay Krishna. Okay lang ba yung ganon? Ipapaliwanag ko kay Krishna, Brad, ang sitwasyon ko ngayon. Pero kahit na ganon, Brad, di kami papayag na ganon yung gawin mo kay Krishna. Anong tingin mo sa kanya? Ha? Teka muna, bakit naman po kayo nangingialam sa akin? Ako naman po ang nagmamahal. At buhay ko to. Wala kayong pakialam. Maaring wala nga kaming pakialam sa'yo, Eds. So hayaan na lang ninyo sa Krishna nga magdesisyon sa kanyang buhay. Paul, iwanan mo muna kami. Sige, pag-usapan niya yung mabuti. Kayo nang bahala. Basta relax lang kayo. Alam mo kasi, Eds, ganito kasi yun eh. Si Krishna, dalaga yan. Hindi mo kasi alam, Eds eh. Hindi mo alam yung mga sakit na pinagdaanan ni Krishna. Minsan na siyang nasaktan ng dahil sa'yo. At ako yung nandun. Sumalo sa lahat ng yon. Tapos ngayon, ganyan yung gagawin mo. May asawa ka na, Eds. Kahit sabihin mo, medyo hindi kayo maayos ng pagsasama ng asawa mo at gusto mo siyang maging kaduway. Maling-mali yun, Eds. Hindi tama. Hindi naman yun ang tinuro ko sa inyo, ah. Tsaka isa pa, may gusto kong sabihin sa'yo. Mahal ko si Krishna. Kaya pala ganun ang reaksyon mo. Kasi may gusto ka pala kay Krishna. Hindi ko sinasadya, Eds, na ganun yung mararamdaman ko sa kanya. Mula nung nawala ka, naging masaya ako na lagi siyang kasama. At nakita ko, ganun din naman siya. At alam mo naman siguro nga maling-mali yung desisyon mo na yan. Dahil, sir, pangit naman po tingnan. Ngayong tinutulungan mo ay lililigawan mo. Alam kong hindi magandang tingnan. Kaya nga inaayos ko, nilalagay ko sa tama. Hindi naman siguro pangit tingnan. Dahil sincere naman talaga yung pagmamahal ko sa kanya. Hindi katulad nung ginawa mo. Pagkatapos mo siyang iwanan, babalik ka ngayon. Hindi ba parang gawa mo lamang siyang laruan? Alam mo naman siguro nga ang dahilan bakit hindi ako nakadalaw doon. At saka hindi ko in-speak ba nga ganon ang mangyari. Hindi ko kahit ganito kalaki nga hindi ko in-speak nga magawa mo kay Krishna yan. Dahil ako ay malaki yung respeto ko sa iyo. Naintindihan naman kita, Eds eh. Kaya lang, hindi ko rin naasahan yung ganitong pangyayari sa buhay ko.
Maaaring ngayon, magkasalo nga tayo ngayon. Di magkaintindihan. Pareho tayo nagmamahal. At hindi ko alam kung sino sa ating dalawa yung magtatagumpay. Hindi rin ako papayag na hindi ako magtatagumpay. Ikaw ang bahala. Nakita ko rin naman yung mga nangyari at nakita ko kung paano kayo nag-usap. Na kay Chris na lang siguro kung ano yung magiging desisyon niya. Nasaktan din ako, Eds, kung alam mo lang. At ang pinakamasakit doon, ganito yung nangyari. Kaibigan kita, alam mo yan. Tinuri ko kayong pamilya. At itinuring kitang kapatid. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung ano mangyayari. Kung ipagpapatuloy mo yung panliligaw sa kanya, ikaw ang bahala. Siguro, ako na lang yung lalayo. Para sa inyong dalawa. Kung ano man na maging desisyon niya, kung ano man na maging desisyon mo, sana magtagumpay kayo. Salamat na lang, Eds. Alis na ako. Patakbuhin ba, Day? Parang si Chris na yan, Day, ah. Ha? Yan, oh. Oh, si Chris na nga. Sandali. Oh. Sandali, yan to, Maday. Chris na! Bakit nandito ka? Ano nangyari sa'yo? Aalis ako. Saan ka pupunta? Di ko alam, basta aalis ako. Bakit nandito ka? Tiga, Ano ba? halika, sumakay ka na. Ano bang nangyari sa'yo? Umalis ka ako sa amin. Lumayas ako. Umalis sa inyo? Mm-mm. O nag-usap lang kayo ni Edito? Ano pinagsasabi mo? Nakita ko kayo. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung nagkita kayo sa may tulay. Yun yung araw na susunduin kita. Wala akong time mag-explain sa'yo ngayon ang kailangan ko ualis ako ngayon kasi sobrang naguguluhan na ako sa amin kaya aalis ako. Kaya, mauna na ako. Sandali lang. Kailangan nating mag-usap. Saan ka ba pupunta? Di ko nga alam. Kahit sana. Basta aalis ako sa amin. Hindi tinatakasan ng problema, Krishna. Pag aalis ka sa inyo, lalo lang silang magagalit sa'yo. Wala akong pakialam. Ano ba? Ba't ka Ano ba? Sandali nga. Dito ka nga muna. Hindi mo kasi naintindihan eh. Pag umalis ka sa inyo, magagalit ang nanay at tatay mo. Pati yung mga kapatid mo. Ba kaya sabi ko sa'yo, huwag kang aalis. Lalo mo lang pinagugulo yung lahat eh. Ang mabuti pa, hatid kita sa inyo kung kay lola mo o kay mama mo. Ayokong umuwi.
Huwag matigas sa ulo mo. Ano ba? Ba't ka ba nangingialam? Alis nga ako. Hindi ka nga pwedeng umalis. Kapag umalis ka, saan ka pupunta? Saan ka nila hanapin? Naghahanap ako ng trabaho. Trabaho. O bakit? Sige na, sumama ka na lang sa akin. Para ihatid kita sa inyo. Ayoko umuwi. Krishna, huwag na matigas sa ulo mo. Ano mangyayari sa'yo pag puro ganyan yung pinairal mo? Nanggaling ako kay Eddie to. Oh, tapos ano naman pinag-uusapan niyo? Sinabi ko na sa kanya yung lahat. Bakit? Ano ba ang problema niyo? Walang problema. Sinabi niya sa akin na mahal ka niya. Wala akong pakialam sa mga ganyan. Ay, alis na ako. Sandali nga. Anong ginagawa niyo sa tulay? Nag-uusap lang naman kami. Tsaka aalis ako noon sa amin kasi maglayas ako. Tapos di ko naman alam na yung nasakyan ko pala na motor, si Edito pala yun. Pupuntahan daw ako sa bahay. Wala namang nangyari doon. Nag-usap lang kami, nag-explain siya kung bakit hindi siya nakarating ng date namin. Yun lang. Bakit? Ano bang sinasabi niya sa'yo? Mahal ka niya. Bakit mo nakakabot sa ganyan? Umamin na siya sa akin. Kaya ako nang galing dito. Kinausap ko siya. Nalaman ko lahat. Mahal ka ni Edito. Kaya sabi ko sa kanya, ako na lang siguro yung lalayo. Ako na lang yung magpaparaya. Bakit ganun? Wala rin pala kayong pinagkaiba ni Edito? Iiwan mo din ako? Krishna! Sandali lang! Mag-usap muna tayo! Sandali lang! Ano ba? Ano ba? Sabi na sandali lang eh. Sabi ko lang yung kasi akala ko kayo na. Mahal ka niya eh. Yun ang sabi niya sa akin. Mahal? Bakit? Ako, tinanong mo ba kung sino yung mahal ko? Bakit? Sino bang mahal mo? Manhid ka ba? Naguguluhan na ako sa'yo eh. Iwan ko sa'yo. Krishna! Sandali lang! Sino ba talagang mahal mo? Ikaw! Sa iyong ganda, Sino ba talagang mahal mo? Ikaw! mo, bawat sulyap mo, tila ako'y nagbaba. Ito ba yung sinabi mo? Na ako yung mahal mo? Ikaw ang pag-asa, mahal sa kalakhan. Ako yung mahal mo? Narinig mo naman siguro yung sinabi ko, di ba? Masyado ka lang man, hindi mo nararamdaman yun. Yes! Yes! Narinig niyo yun, Day! Narinig niyo? Yes! Sa puso'y umaawit, sa bawat yakap mo, mundo'y tila tahimik. Sa dibdib ko'y may apoy, hindi ka mawawalay sinta. Sa iyong ganda, ako'y napapaamo. Bawat Sa atin ngayon, hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit ito sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel.
sila makapagbibigay ng continuous light na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito, ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar. Itagal kong inantay yun. Akala ko si Edito yung pipiliin mo. Pero salamat. Masayang-masaya ako ngayon. Hindi ka na sumama sa akin. Sa Manila? Pero ipapaalam natin sa mga magulang mo. Pero paano? Galit sila eh. Bahala na. Gusto ko maging masaya ka. Aalis tayo pero papaalam pa rin natin sa kanila. Tara. At hakbang natin, panibagong simula. Pangako mo sa akin, di ka mawawala. Sa mga bituin, itaga mo sa alaala. Ikaw ang aking tadhana at ngiti ng umaga. Sa iyong ganda, ako'y Yahoo! Bawat sulyap mo, tila ako'y nagbabago. Sa pagising ng umaga, ikaw ang pag-asa. Mahal sa kalakhan, ikaw ang ligaya. Naguna kang makita at di nag-iilaw dahil anak ng saya. Magandang umaga po sa lahat. Pacific Libandilang 53968 Patawang Maynila. Ikaw ang taglay na lihim, mahal sa akin. Ikaw lang ang